Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan dito po sa Ecclesiastes, Kapitulo 3, at nais ko pong basahin ang buong kapitulo. At ito pong ating babasahin ay naugma dito po sa ika-6 na kautusan ng Diyos. At ito po ay naway buksan ng Panginoon ang ating mga puso at kaisipan upang mabatid natin ang dahilan kung bakit sa ika-6 na kautusan ay sinasaad sa Exodus Kapitulo 20, talatang 13, huwag kang papatay. Tayo po ngayon ay nasa Lord's Day 40, at nais ko pong basahin ang nasa Ecclesiastes Kapitulo 3 na ako po ay nananalig na ito'y naangkop para po sa ating Lord's Day 40. Ganito ang siyang isinasaad, talatang 1 ng Kapitulo 3 ng Ecclesiastes, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat bagay sa silong ng langit. Panahon upang isilang at panahon upang mamatay. Panahon ng pagtatanim at panahon upang bunutin ang itinanim. Panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Panahon ng pag-iba at panahon ng pagtatayo. Panahon ng pag-iyak at panahon ng pagtawa. Panahon ng pagtangis at panahon ng pagsaya, panahon ng paghahagis ng mga bato at panahon ng pagtitipon ng mga bato, panahon ng pagyakap at panahon ng pagpipigil sa pagyakap, panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala, panahon ng pagtatayo at panahon ng pagtatapon, panahon ng pagpunit at panahon ng pananahi, panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Panahon upang magmahal at panahon upang masuklam. Panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Anong pakinabang ang natatamo ng manggagawa sa kanyang pinagpapaguran? Aking nakita ang gawain na ibinigay ng Diyos sa mga anak ng mga tao upang pagkaabalahan. Ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahonang iyon. Iniligay rin niya ang walang hanggan sa isipan ng tao, gaymay hindi niya malalaman ang ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Nalalaman ko na walang mas mabuti para sa kanila kundi ang magsaya at masiyahan habang sila'y nabubuhay. At ang kaloob ng Diyos sa tao na ang bawat isa ay kumain, uminom, at masiyahan sa lahat ng kanyang pinagpaguran. Nalalaman ko na ang anumang ginagawa ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Walang bagay na maidadagdag doon o anumang bagay na maalis. Gayon ang ginawa ng Diyos upang ang tao ay matakot sa harapan niya. Ang nangyayari ay nangyari na, at ang mangyayari pa ay nangyari na, at hinahanap ng Diyos ang nakaraan na. At bukod dito ay aking nakita sa ilalim ng araw na sa dako ng katarungan ay meron ding kasamaan. At sa dako ng katwiran ay meron ding kasamaan. Sinabi ko sa aking puso, hahatulan ng Diyos ang matwid at ang masama, sapagkat nagtakda siya ng panahon sa bawat bagay at sa bawat gawa. Sinabi ko sa aking puso tungkol sa mga tao na sinusubok sila ng Diyos upang ipakita sa kanila na sila'y mga hayop lamang.
sapagkat ang kapalaran ng mga anak ng tao at ang kapalaran ng mga hayop ay magkatulad. Kung paanong mamamatay ang hayop, namamatay din ang tao. Silang lahat ay may isang hininga at ang tao ay walang kalamangan sa mga hayop sapagkat lahat ay walang kabuluhan. Lahat ay tumutungo sa isang dako. Lahat ay buhat sa alabok at lahat ay muling babalik sa alabok. Sinong nakakaalam kung ang espiritu ng tao ay umaakyat sa itaas at ang espiritu ng hayop ay bumababa sa lupa? Kaya't akin nakita na walang bagay na mas mabuti kundi ang tao ay magpakasaya sa kanyang mga gawa, sapagkat yun ang kanyang kapalaran. Sinong makapagpapakita sa kanya ng anong mangyayari pagkamatay niya? Hanggang dito lamang po ang pagbasa natin sa banal na kasulatan. Tayo po ay nasa Lord's Day 40. At sa Lord's Day 40 ay ng Heidelberg Catechism ay isinasaad ang ika-6 na kautusan. At ang tanong natin, ano ang ika-6 na kautusan? At sinasaad dito, huwag kang papatay. At sa Heidelberg Catechism ay meron po tayong 3 katanungan na ito ay isinasaad sa tanong bilang 105. Ano ba ang hinihingi ng Diyos sa ika-6 na kautusan? At ang kasagutan dito ay na hindi sa kaisipan, ni sa mga salita, ni sa mga kilos, lalong higit hindi sa mga gawa, na alisan ko ang karangalan, kamuhian, sugatan, o patayin ang aking kapwa sa pamagitan ko o ng iba. Bagkos kailangang isa-isang tabi ko ang lahat ng mga hangarin ng paghiganti na hindi ko sasaktan ang aking sarili, nilolobin kong malagay sa panganib ang aking sarili, kaya ang pamahalaan ay nasasandatahan ng tabak upang pigilin ang pagpatay. Sa tanong bilang 106, subalit para bagang tinutukoy ng kautusang ito ay ang pagpatay lamang. Ang kasagutan, sa pagbabawal ng pagpatay, tinuturo sa atin ng Diyos na kinasusuklaman niya ang lahat ng mga sanhi nito tulad ng inggit, pagkamuhi, pagkagalit at hangaring maghiganti. At itinuturing niya lahat ng ito na pagpatay. Sa tanong bilang 107, subalit sapat na ba na hindi tayo papatay ng sino mang tao ayon sa mga paraan na nabanggit sa itaas? Ang sagot dito ay hindi, sapagkat nang ipagbawal ng Diyos ang pagkainggit, pagkamuhi, at pagkagalit, inuutusan niya tayo na mahalin natin ang ating kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. At tayo ay magpakita ng pagtitiis, kapayapaan, pagpapakumbaba, kahabagan, at lahat ng kabutihan sa Kanya at pigilin ang siya'y masaktan sa abot ng ating kakayahan at gawin ng mabuti maging ang ating mga kaaway. So ito po ang nilalaman ng Heidelberg Catechism, Lord's Day 40. At ang ating paksa ay ang ika-6 na kautusan para sa kanyang bayan na tinipan. The 6th commandment for His covenant people. Ang mga bagay nito ay kinakailangang
na tututunan natin at laging naalala na ang kautusan ng Diyos ay ibinigay sa kanyang covenant people. Sapagkat napakamahal ng Panginoon, lagi niyang sinisinta ang kanyang bayan na kanyang tinipan. At sa mga nakaraan ay napag-aralan natin ang tungkol sa paggalang sa ating mga magulang. Dito ay itinuturo ng Panginoon ang pagpapahalaga sa kapwa, tulad ng ating mga magulang, na sila ay dapat ibigin, pasakop sa kanilang kapamahalaan, at sundin ang ating mga magulang. At itinutuloy ng kautusan ang tungkol sa pag-ibig sa ating kapwa at hindi sa pagpapasakop sa mga kanilang kapamahalaan at gayon din na sundin sila. Dito ay tinuturo din ng mga bagay na ito ang pagkilala sa kanilang pagtuturo at para sa ating ikabubuti, ikatutuwid at ikalalago bilang mga anak at gayon din sa loob ng lipunan. Kaya nga, sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral ay tinuturo sa atin ng Diyos ang paggalang sa ating kapwa. Tunay na inilalahad sa Mateo, Kapitulo 22, yung itinuro ng Panginoon doon sa mga alagad at higit sa lahat doon sa nagtanong sa Kanya na isang tagapagtanggol ng kautusan. Sapagkat ang sabi ng tagapagtanggol ay, "Guro, alin ba ang dakilang utos sa kautusan?" At ang unang bagay na makikita natin dito ay pag-ibig sa Diyos. Sabi niya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. So yan ang una. At ang ikalawa ay gayon din, pag-ibig. Sapagkat ang sabi, ang pangalawa ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. So dito sa ika-anim na kautusan ay patuloy na tinutukoy ng banal na kasulatan at gayon din ang pagtuturo ng ating Panginoong Jesucristo na huwag kang papatay. Sapagkat dito ay inilalahad ng Panginoon ang magiging ugali ng mga mananampalataya na ibigin ang kanyang kapwa. O kaya nga ito ang siyang hinihingi ng Diyos sa ika-6 na kautusan. Kaya nga sabi sa sagot ay maging sa kaisipan, maging sa mga salita, maging sa mga kilos, at sa mga hindi mga gawa ay huwag aalisan ng karangalan ang inyong kapwa. Huwag mo silang kamumuhian. Huwag mo silang susugatan o papatayin ang iyong kapwa. Sapagkat ipinapahayag ng Panginoon na ang kanyang mga nilalang ay merong karapatang mabuhay sa ibabaw ng sanglibutan. Kaya nga dito sa ating pag-aaral ay nakita natin dito yung mga gawa na siyang may mga panahon. Sapagkat ang panahon natin ay napaka-iksi. At sa kaiksian ng panahon, ano ang layunin ng Diyos? Ang sabi sa talatang 13, dito sa Ecclesiastes Kapitulo 3, ay ang kaloob ng Diyos sa tao ng bawat isa ay kumain, uminom, at masiyahan sa lahat ng kanyang pinagpaguran. So, ibig sabihin, ang Diyos
ay lumalang. Sa paglalang niya, bawat kanyang nilalang ay kinakailangan kumakain. Kinakailangan na sila'y umiinom at nasisiyahan sa kanilang mga ginagawa na pinagpaguran nila. Sapagkat pag tinignan natin ang lahat ng mga gawa ng tao, ito ay walang kabuluhan. Ito ang sinabi ni Haring Solomon na lahat ng mga bagay ay walang kabuluhan. So tingnan natin ang talatang 2 dito sa Kapitulo 1. Sapagkat ang nagsabi dito ay yung anak ni David, si Haring Solomon. Si Haring Solomon ay pinagkalooban ng malawak na kaalaman. Malawak din ang kanyang karunungan. Malawak din ang kanyang pangaral at pagkaunawa. Sapagkat ang sabi niya, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Vanity are all vanities. Sabihin, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, sabi ng nangangaral. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. Siguro iisipin natin, bakit lahat ay walang kabuluhan? Sapagkat dito sa Kapitulo 3, talatang 1, hanggang talatang 9, ay makita dito yung mga kapanahunan. Ang tao ay nilalang ng Diyos. Pero napaka-iksi ng paglalang sa Kanya ng Diyos. Mamaya ay titingnan natin yung kaiksiang yun. Kaya nga sabi dito ay may kanya-kanyang panahon. Nais kong banggitin ang mga ilan, panahon upang isilang at panahon upang mamatay. Ganoong kaiksi ang panahon na nasa tao. Pero ang nais ng Panginoon sa lahat ng panahon nito ay maliwanag yung sinasabi sa talatang 10. Aking nakita ang gawain na binigay ng Diyos sa mga anak ng mga tao upang pagkaabalahan, maging abala, laging merong ginagawa. At nakaligay dito ay iba't ibang klase ng panahon na nangyayari sa buhay ng isang tao. Pero kinakailangan na sila ay masyahan. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, ito ang kaloob ng Diyos sa bawat nilalang. Bawat isa na sila ay masyahan. Kumakain, umiinom, sa lahat ng kanyang pinagpaguran. Bakit? Sapagkat ang lahat ay mawawala. At ito'y parang bulak. Ano ang dahilan? Sapagkat isinasaad sa talatang 20 dito sa Ecclesiastes, Kapitulo 3. Sabi niya, lahat ay tumutungo sa isang dako. Lahat ay buhat sa alahok. So lahat ng tao, mula kay Adan, hanggang sa huling taong ipapanganak, sila ay nagmula sa alabok. Maliwanag itong sinasabi dito. At lahat ay muling babalik sa alabok. Yan ang dahilan kung bakit merong libingan.
Dadako ang lahat sa libingan. Kinakailangan ay malaman nila ang mga bagay na ito. Pero ang ninanais ng Panginoon ay yung makita ng bawat isa ang kalooban ng Diyos na ibinigay sa Kanya ng Panginoon. Sa talatang 10 ay ganito naman ang sinasabi, aking nakita ang gawain na ibinigay ng Diyos sa mga tao o sa mga anak ng mga tao upang sila'y may pagkaabalahan, upang meron silang mga gawa. Kaya nga't hindi ninanais ng Panginoon na ang tao ay maging tamad. Sapagkat ang sabi dito, may panahon para sa pagtatanim, may panahon sa pag-aani, mayroong panahon sa pagkapas, at may panahon para kumain. At yun ang tungkulin. Kaya nga't ang lahat ng mga ginawa ng Diyos ay maganda, tulad na sinabi sa talatang 11. Ginawa niya ang lahat, ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyoon. Iniligay niya rin niya ang walang hanggan sa kaisipan ng tao, kaya may hindi niya nalalaman ang ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. At ang nais ng Panginoon ng bawat nilalang ay mabuhay na masaya, nasisiyahan, kumakain. At yun ang sinasabi sa talatang 12. Kaya't ayaw ng Panginoon ng kanyang mga nilalang ay papatayin ng kapwa-tao. Sapagkat ang pumatay ay malaki ang responsibilidad. Siya ay mananagot sa Diyos. Kung sa ibabaw ng lupa ay lihim niyang napatay ang kanyang kapwa, sa harapan ng Diyos, siya ay mananagot. At napakabigat ng kanyang kaparusahan. At ang kanyang kaparusahan ay walang hanggang kaparusahan. Hindi pwedeng magbilang ng taon. Hindi katulad sa ating kapanahunan, pwede kang hatulan ng 10 taon, 20 taon, o habang buhay. Pero sa harapan ng Panginoon, ang kaparusahan ay walang hanggan. Ibig sabihin, hindi mo kinakailangan magbigay at magbilang ng araw sapagkat sa walang hanggan ay walang araw. Walang buwan, walang gabi, at walang araw. Kundi patuloy na kaparusahan ang kanyang kakamtan. Kaya sabi niya, huwag pumatay. Bakit? Sapagkat ang lahat ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos na mabuhay. At ang bawat ibinibigay ng Diyos sa bawat tao ay kanyang kaloob. O kaya nga, ipinagbabawal ang pagpatay. Ito yung kinakailangan matutunan natin na nasa tanong bilang 106. Ano ang tanong dito sa Lord's Day 40? Sabi sa tanong bilang 106, subalit para bang tinutukoy ng kautusan, ito ay ang pagpatay lamang? Ang sagot dito, sa pagbabawal ng pagpatay, itinuturo sa atin ng Diyos na kinasusuklaman niya ang lahat ng mga sanhi nito. So ano ang sanhi? Bakit ang tao ay pumapatay? Una, dahil naiinggit siya.
Ang tao ay hindi dapat mainggit sapagkat ang nangangasiwa ay ang Diyos. Kung bigyan siya ng saganang pananim, bibigyan siya ng Diyos at ang tao ay hindi dapat mainggit sapagkat ang Diyos ang nagkakaloob. Kung ang tao ay bigyan ng kayamanan, ang kanyang kapitbahay ay hindi kinakailangang mainggit sapagkat ang Diyos ang nagbigay noon. Kaya ito ang bagay na kinamumuhian at kinasusuklaman ng Panginoon ang inggit. Pareho nang sa trabaho. Kung sa trabaho ay ikaw ay naging supervisor, naging manager, yung mga nasa ilalim hindi dapat mainggit sapagkat ang Diyos ang nagkaloob noon. Kung ikaw ay binigyan ng karunungan at kaalaman sa eskwelahan, hindi ka dapat ma-engage sa iyong kapwa sapagkat ito ang kinasusuklaman ng Panginoon. Ikalawa ay yung pagkamuhi. Hindi ka dapat namumuhi sa iyong kapwa sapagkat ang utos ng Panginoon, ibigin mo ang iyong kapwa. Katunayan, yung salita sa yung pautusan sa kapitulo sa ikalimang kautusan, igalang mo, ibigin mo ang iyong ama at ina para humaba ang iyong buhay. So tinuturuan tayo ng paggalang, pag-ibig at pagsunod sa ating mga magulang. Kaya hindi dapat na kinamumuhian ang ating kapwa sapagkat ito ang ikalawang kautusan na sinasabi sa Matthew chapter 22 at gayon din sa mga sumusunod na mga kautusan, pagkamuhi at gayon din ang pagkagalit. Bakit ka magagalit sa iyong kapwa kung wala naman silang ginagawa? Ang nakikita mo ay ang kanilang pagiging tagumpay sa pamumuhay, hindi ka dapat magagalit at hangaring maghiganti. Ito ay siya ring tinutukoy sa banal na kasulatan na ang tao ay walang karapatang maghiganti. Sapagkat ang Diyos ang siyang sumusupil, ang Diyos ang siyang nagdidisiplina sa lahat ng kanyang mga nilalang. Sapagkat siya ang nilalang. Ang tao ay nasa ilalim ng pangasiwa at pamamahala ng Panginoon. Kaya siya ang magpaparusa sa dapat parusahan. Kung ang nilalang na iyon ay lumabag sa kautusan ng Diyos, siya ay parurusahan. Yan ang dahilan kung bakit ang mga may kapamahalaan ay pinagkalooban ng sandata upang ipatupad ang katwiran at supiling ang mga tao na pumapatay. Ito ang sinabi sa banal na kasulatan. Kaya nga, ang bawat tao ay namumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Tingnan natin ang mga ilan na ilustrasyon na panahon na ibinigay ng Diyos. Sa isang tao na ibinigay lamang sa kanya ay mabuhay ng 50 years old. Ilang araw yun? Sa loob ng isang taon ay meron tayong 365 years. Days. Meron tayong 365 days. At i-multiply natin yung 50 years ng buhay ng tao sa 365, lumalabas na meron lamang siyang 18,250 days. At pagkatapos yung tigok na, babalik na siya sa, kung ang edad mo ay 70 years old, ilang araw yun na ibubuhay mo? 25,550 lamang. Ganun kaiksi.
Kaya nga sabi ni Haring Solomon, bilangin mo ang natitira mong araw at gawin mo itong matuwid sa harapan ng Panginoon. Kung 90 years old ang magiging buhay mo sa ibabaw ng lupa, ilang araw yun? 32,850 days lamang. Ganun kaiksi ang buhay. Kaya may panahon na isilang at may panahon na namatay. Nilikha ng Panginoon mula sa alabok, babalik sa alabok. Kaya sabi sa talatang 13, at kaloob ng Diyos sa tao na ang bawat isa ay kumain. Kaloob ng Diyos yun. Kaya nga, ang Panginoon hindi tumitigil na magpaulan para meron tayong makakain. At yung ilog ay patuloy na umagos. At gayon din, para lahat ay makakain. At kalooban din ng Diyos, ang bawat isa ay uminom. At masyahan sa lahat ng kanyang pinagpaguran. Kuminsan, pag kayo'y nagbasid sa social media, nakikita nyo ang kahangalan ng tao. Bakit ko masasabi na kahangalan? Sapagkat narito na ang sanlibutan. Ang Diyos ay walang sawa na pinauunlad niya, pinadadami ang mga halaman. Alam niyo, sa halaman, pag umulan, biglang tubo ng mga damo. At yung mga itinanim ninyo, napakasigla. Nakangiti ang bawat dahon, nakatawa. Masiglang masigla sapagkat umuulan. Kaya pag kayo nagtanim ng maganda sa paso, aani kayo. Bakit? Sapagkat ang Diyos, nais niya na masyahan ang tao sa kanyang mga pinagpaguran. Ang mga isda, napakadami. Kumisa, naisip ko, ilang barko, ilang bangka ang lumalaot at pumapalaot. Ang dami. Minsan nga, nandun kami sa Bulalakaw. Sabi nung aking hipag, sige, bukas lalabas kayo. Sapagkat meron siyang bangka noon. Laki. Tapos, lumabas. 2 oras lamang, bumalik na sila. Ilang basket na malalaki. Puro dilis. 2 oras lang yun. Ilang bangka yung lumalabas doon. Tila, 12 yata na basket na napakalaki. Tapos meron naman sila lalagyan na parang swimming pool na maliit na puno ng tubig at asin. Doon, iligay nila. Yung iba naman, ibinibilad. Kaya meron tayong mga tilis. Pero ang kamangha-mangha doon, ang dagat ay hindi nauubusan ng mga isda. Kaya sa palengke, araw-araw, meron tayong nabibili. Minsan, ang gusto natin ay maya-maya.
Kuminsan ay talakitok. Minsan ay tawilis. Yan sarap pa naman ng tawilis. Paksiw at saka pinirito. Tapos sarap yun. Kaya nga, pag nakita natin ang mga bagay na ito, talagang sinasabi ng Panginoon, ang kaloob ng Diyos sa tao, ng bawat isa ay kumain, uminom, at masyahan. Yan ang ating ginagawa sa araw-araw. Pero yung mga scientist na nagsasaad na naghahanap sila ng isang planeta, alalahanin natin, ang lupa lamang ito ang kinasyahan ng Diyos sa kanyang creation. Nakita natin yung Mars. Walang tubig. Talagang puro lupa, disyerto. Nakita natin ang Jupiter. Ganun din. Nakita natin ang Saturn. Ganun din. Nakita natin ang Neptune. Ganun din. Sapagkat ipinalalabas sa social media yung nakukuhang larawan sa bawat planeta. Wala. Hindi sila marunong kumilala sa kapangyarihan ng Diyos. Kundi ang lupang ito ang siya lamang nilikha ng Diyos na sagana sa lahat ng bagay upang ang kanyang nilalang na tao ay kumain, minom, at masyahan. Pero yung ibang tao, kasama ng nasa isip, digmaan, display ng kanilang mga kapangyarihan. Hindi nila kinikilala na sila'y naroon sapagkat ang Diyos ang naglagay sa kanila doon upang panatilihin ang kapayapaan ng kanilang nasasakupan. Hindi digmaan. Hindi kasakadman. Kita nyo ang mga kasakiman ng ibang bansa, kunin ang lupain ng may lupain, kasakiman yun. Pero sa iksi ng panahon, sila'y mananagot din sa Diyos. Mananagot sila sa kanilang mga gawa. Kaya ang bawat tao ay binigyan ng kalayaan, freedom, upang gawin ang mga bagay na naayon sa palatuntunan at kautusan ng Panginoon. Pero yung tanong bilang 107, sabi dito, subalit sapat na ba na hindi tayo papatay ng sinumang tao ayon sa paraan na nabanggit sa itaas? Ang sagot dito, hindi, sapagkat nang ipagbawal ng Diyos ang pagkainggit, pagkamuhi, pagkagalit, ay inuutusan niya tayong mahalin natin ang ating kapwa, hindi patayin. Kasi ang nangyayari, kaya pinapatay ng tao ang kanyang kapwa ay dahil sa inggit, dahil sa pagkamuhi, dahil sa pagkagalit. Pero ano ang utos ng Diyos? Mahalin ang ating kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. So ang ating kapwa ay inihahambing sa ating sarili. Kung paano mahal natin ang ating sarili, ay gayon din ang ating kapwa. At ito ay ini-expand ng Panginoon para sa atin. Pinalalawak ng Panginoon yung ating unawa, bakit hindi dapat patayin ang ating kapwa? Sapagkat ang nais ng Panginoon, kung paano natin minamahal ang ating sarili, gayon din ang pagmamahal natin sa ating kapwa. Ang tayo ay magpakita ng pagtitiis. Sapagkat ang bawat isa ay mananagot sa harapan ng Panginoon. They will give an account of what they have done
before the Lord. Magbibigay sulit sila sa Panginoon. Pero tayo ay kinakailangan magtiis. Magpakita ng pagtitiis sapagkat ang Diyos ang siyang susupil sa bawat tao na lumalabag sa kanyang kalooban. Kapayapaan, panatilihin natin ang kapayapaan. Magpakita tayo ng kapayapaan. Magpakita tayo ng pagpakumbaba, kahabagan, lahat ng kabutihan sa Kanya. At pigilin natin na siya ay masaktan sa abot ng ating makakaya. Gawin nating mabuti ang mga bagay para sa ating kaaway. Sapagkat ang Diyos ang siyang nagkaloob. Ang Diyos ang siyang minalang. Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay magsusulit sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang minalang sa Kanya. O kaya nga ito ang siyang tinutukoy dito sa banal na kasulatan. Tingnan niyo po ang talatang 14. Ang sabi dito, nalalaman ko na anumang ginagawa ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Walang bagay na idadagdag doon o anumang bagay na maalis. So, ibig sabihin, sa palatuntunan na panahon ay ibinigay ng Panginoon. Tulad na sinasabi sa talatang 1 hanggang talatang 8, ay ang Diyos ang siyang naglagay. Kaya walang madadagdag at walang anumang bagay na maaalis. Kaya sabi dito sa talatang 14, gayon ang ginawa ng Diyos upang ang tao ay matakot sa harapan niya. Ito ang tungkulin ng bawat tao na parangalan ang Diyos, matakot sa Kanya, sundin siya at mahalin ang Panginoon Diyos. Ito ang mga bagay na kalooban ng Panginoon. Kaya ginawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay upang ang tao ay matakot sa harapan niya. Pagkilala na lahat ng mga bagay ang Diyos ang siyang may gawa. At tunay na ito mga minamahal ang siyang maging bagay sa ating mga puso. Sapagkat pagdating ng panahon, sabi sa talatang 17, sinabi ko sa aking puso, hahatulan ng Diyos ang matuwid. Ang mga matuwid ay hahatulan ng Panginoon. Pero alam natin na mga matuwid ay hindi kaparusahan ang siyang tatanggapin, kundi mga kaloob na nagmumula sa Panginoon sapagkat sila'y mayroong buhay na walang hanggan. At ang masama ay hahatulan ng Diyos. At yun ay mga nakatakda, sabi dito, sapagkat nagtakda siya ng panahon sa bawat bagay at sa bawat gawa. Kaya, ano ang kapalaran? Ano ang kahinatnan ng bawat tao? Ay, ang sabi dito, ang lahat ay tutungo sa isang dako. Lahat ay buhat sa labok at lahat ay muling babalik sa labok. Kaya nga sa talatang 21, sinong nakakalam kung ang espiritu ng tao ay umakyat sa itaas at ang espiritu ng hayop ay bumababa sa lupa? Dito ay madali nating nakikita na ang mga ipinanganak sa itaas ay pupunta sa itaas. Yun ang sinasabi dito. Sila ang aakyat sa itaas, ang mga ipinanganak sa itaas. Born above. Ang mga pinanganak sa Espiritu. Kaya sa talatang 22, kaya't aking nakita
na walang bagay na mas mabuti kundi ang tao ay magpakasaya sa kanyang mga gawa sapagkat yun ang kanyang kapalaran. Sinong makapagpapakita sa kanya kung ano ang mangyayari pagkamatay niya? Ang tugon natin dito, ang mga mananampalataya na kinahabagalan ng Diyos, na inilig ng Diyos, kinagigiliwan ng Diyos, sila ang tutungo sa kanyang kaharian. Sila ang aakyat sa kaharian ng Diyos. At sila ang mga umiibig sa Panginoon at umiibig sa kanyang kapwa ang pagpapalain ng Panginoon. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Patuloy mo itong pagpalain sa aming mga puso sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.